Welcome sa Botanical. It's October 25 today, Friday. So, hinatid namin si Bunso sa work niya. Kasama ko si Polar Bear. Nandito kami sa Botanical kasi masyado pang maaga. Only 7:16 ng umaga. May appointment kami sa doctor ng 9 o'clock. 9 o'clock. So, inaya ko muna siya dito sa Botanical. Kaso medyo yung weather parang uulan. Kasi kagabi walang tigil yung ulan dun sa Jinjin. Ayan yung paligid natin. Medyo wala pang tao masyado. Busy pa yung mga workers ng Botanical. Nag-ano sila, lilinis ng paligid. Nagbo-blower sila ng mga dahon. So, tingnan natin kung maaya ko siyang maglakad. Kahit konti doon man lang. Kasi para ma-exercise yung binti niya. Kasi yung binti niya talagang nanlalambot, hindi makatayo ng maayos, hindi makalakad ng maayos. So samahan nyo kami and later punta tayo kay Doc after natin mag-walk ng konti. Pakita ko lang sa kanya yung pond. Ayan yung pond doon sa yung mga ibon doon. So wait natin siya, nag-toilet pa siya. Good morning, good morning. Everybody's walk here with the walker. There's birds. The polar bear. Yan si polar bear. Malakad. Malamig yung hangin, guys. Mukhang uulan. Someone's jogging. Nagja-jogging. Mga ibon. Ha? Sits there, down there. You can. Oops. You're already tired. Cannot walk na anymore. Seats are down there. Karat yung birds. That a seat there? Careful. Don't go there. Oh. Tayo. Overlooking daw kami sa anong aray ko. May nanganggap. Someone's biting my sweat. It's wet. I need to wipe. Ay, kamiinit. Yan ang tanawin niya. Medyo madilim pa. Uulan, mukhang uulan. Wala makikita. Ay, mga birds nandun sa gitna. Ayun sila. Ayan guys, may mga kasama na tayong may lizard din. Kita niyo ba yung lizard? Ayan. Kaya lang wala tayong dalang tinapay. Hindi sana tapos may mga naglalakad din doon. Ayan. Tapos yun yung bridge na pinupuntahan natin, yung bridge. Ayun. So nilalakad natin from here papunta doon sa dulo. Yan. So hindi kami makapaglakad na maayos kasi hindi maganda yung pakiramdam ni Polar Bear.
Kaya hanggang dito lang kami. Pinalakad ko lang siya doon simula parking hanggang dito. Medyo hindi na maganda yung weather kaya binili ko na sa kotse si Habi. Tapos ako nag-toilet. Tapos punta na kami sa Branyan Clinic kasi may appointment kami doon ng 9 o'clock. 1 hour pa nga eh. Aga pa namin. So, sa kotse muna kami. In. Out. In. Out. In. Yan. Hi guys, nandito na kami sa bahay. Nakapag-lunch na din ako. And natapos ko na itong schedule for this week. This coming next week pala. At saka for schedule ng mga sport worker ni Habi. Naantay namin yung PCO niya. For sure darating na yun kasi 12:45 na. So may PCO siya ngayon. And then mga bago mag 3 o'clock sunduin ko na si Bunso. So iyan ang ating mga nilakad today. Magpapakabisi muna tayo. Tingnan natin yung PCO ni Habi today. So I'll get back to you later. Din siya, LG. 6.5 kilo, ano ba yan? So, dumating na si Jasmine. Nandun na sila sa veranda. Doon sila mag physiotherapy. Nakapag walking exercise naman si Habi kanina ko. So, ngayon medyo puro stretching naman ang gagawin nila. Nanonood ako kay Pinay Aussie. Ayan. Pinay Life in Aussie. Subscribe kayo guys. Napakabait niya. Tsaka yung life din niya as a housewife dito sa Australia. Maganda rin yung buong family niya nandito sa Australia. So, pinapanood ko siya lagi kasi para ka na rin laging may kausap. Nag-uusap kami sa pag nanonood siya ng video, nanonood din akong video niya. So, para kami nag-uusap pagka nanonood kami ng mga video ng bawat isa. Ayan. So, taga-Perth kasi siya, kaya medyo malayo sa atin. Pero kung mapasyal kami doon kay ma'am, baka magkaroon ng chance magkita kami sana. So, shout out Pinay Life in Aussie. Yan. I'll put this shirt on for... Hi guys, nandito na tayo sa work ni Bunso. Pinalis niya ako na maaga. Past 2 o'clock ako umalis kasi nag-last break na siya. Akala niya maaga sila lalabas. Pero mag quarter to 4 na. Hindi pa siya lumalabas. So, baka marami pang ginagawa sa loob. Pero may mga ibang lumabas na siguro sa ibang area yun. Ang init, grabe init dito. Pinapawisan na ako. Tsaka nabibilad ako sa araw. Ayan yung araw. Wala kasing walang bubong yung parking nila. Talagang open siya. Tapos yun, natapos yung PCO ni Habi kasi 1 hour lang naman yun. Pagkaalis ni Jasmine, nagbigay siya ng schedule for next month. Tapos isa sa Bandi sa town at saka isa dito sa bahay natin. So yun, tapos dumating si Rita and nabisi siya maglinis ng nag-vacuum, pinag-vacuum ko siya. Ayun na putol. Pinag-vacuum ko siya at saka map. So, nung umalis ako, naglilinis pa siya. So, dito na ako kay Bunso. Antayin ko lang siyang mag-out and then uwi na din kami. Kasi bukas may lakad din kami tomorrow. So, kailangan din niya magpahinga. For sure, pagod na pagod yan kasi nagre-reklamo nga siya na kukunti lang sila sa area niya. Kasi maraming ang absent. So, sana ngayon hindi naman ganun kapagod. Pero kasi nga, magpo-4 na. So, baka ang dami talagang ginagawa. So, see you later guys. And kita-kits na lang kung makapag-video pa tayo after. So, ayan na pala siya. Nakapag-out na siya. Ang init Ang tagal mo init Ayan na siya guys. Diba? Parang hindi pagod. Pero pag umuwi sa bayan, nagre-reklamo kasi pagod daw siya.
Sa gitna ng pandemya, YouTube ang naging daan. Nakilala ko si Mami J-Lo, totoo't walang kulang. Strikta, di basta-basta nagpalusot, pero partahan ng usapan, di kailanman umiiwas sa sagot. Bawat salita, may bigat at katotohanan. Pag kang magsalita, pero laging may laman. Hindi takot sabihin ang nasa isip niya, pero sa likod ng lahat ko sila ang puso niya. Si Mami J-Lo, matapang at totoo. Sa bawat hakbang lagi siyang sigurado. Ang kaman pero may pusong handang tumulong. Kahit sa malayo damang-damang mo ang kanyang pagmamahal at tulong. Sa bawat live, sa bawat comment section, naririnig ko siya parang laging may leksyon. Minsan matindi, minsan diretso lang ang tira, pero alam mo sa dulo andyan siya para sumuport. At di kanya iiwan sa ere, kahit strikta. May lambing na kasama, tulong ang inuuna sa abot ng kanyang magagawa. Kahit gaano kabigat ang laban sa buhay, nandyan si Mami J-Lo, handang magbigay gabay. Si Mami J-Lo, matapang at totoo. Sa bawat hakbang lagi siyang siguro.